Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development by Jean Piaget. Ang sensorimotor stage. Jean Piaget was born in Switzerland in the late 1800s and was a precocious student, publishing his first scientific paper when he was just 11 years old. His early exposure to the intellectual development of children came when he worked as an assistant to Alfred Binet and Theodore Simon as they worked to standardize their famous IQ test. Much of Piaget's interest in the cognitive development of children was inspired by his observations of his own nephew and daughter. These observations reinforced his budding hypothesis that children's minds were not merely smaller versions of adult minds. Napatunayan nga ni Jean Piaget na ang kaisipan ng isang bata ay hindi lamang smaller versions ng isang adult minds. Sapagkat sa pagkabata nagsisimula ang unti-unti pagbabagong nagaganap sa kaisipan ng isang tao. From baby na walang nalalaman sa mundo hanggang sa unti-unti matutong magsalita. Pagkatapos nalalaman na nila ang pagkakaiba ng tama at maling gawain. At higit sa lahat ay natututunan nilang makisama at pahalagahan ang damdamin ng ibang tao. Kaya nga nabuo niya ang 4 stages of cognitive development theory. Ang 4 na stages ng cognitive development ay sensorimotor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Ano ang sensorimotor stage? Ito ay nagsisimula pagkapanganak hanggang mag-edad ng 2 ang bata. Ang unang na-develop sa mga bata ay ang kanilang basic motor skills. Ito ay ang mga body movement sa katawan, na kung saan naigagalaw na ang kanilang mga kamay at binti. Natututo na silang gumapang, umupo at tumayo. Nagkakaroon na rin sila ng sariling pandama sa katawan at sa mga nangyayari sa paligid. Gaya na lamang ng pagtibok ng kanilang puso, paghinga at pagkangalay. Nararamdaman na rin nila ang init at lamig sa paligid nila. During sensorimotor stage, cognitive abilities also develop, including object permanence, self-recognition, deferred imitation, and representational play. Ano ang object permanence? Ito ay nagsisimula sa ika-4 na buwan hanggang sa ika-7 buwan ng isang baby. Naiintindihan ng isang baby na nag-e-exist ang isang bagay o laruan. Kahit ito ay di nila nakikita, nahahawakan o naririnig. Pero pagdating ng 8 buwan, dito na sila magpapakita ng sign na hahanapin na nila ang isang laruan. Kapag ito ay itinago o nawawala sa kanilang paningin. Ano nga ba ang ADHD? Ang ibig sabihin nito ay Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito ay isang klase ng mental disorder, na kung saan naaapektuhan nito ang behavior ng isang bata. Ang sumunod ay ang pagkilala sa sarili o self-recognition, na kung saan nakikilala na nila ang kanilang sarili, through photograph o kaya ay ang pagharap sa salamin. At ito ay nangyayari sa ika-18 buwan o 1 year and 6 months. Nagkakaroon na ang kanyang kaisipan ng ideya, tungkol sa sarili nilang itsura o pangangatawan. Pero para naman sa mga batang may ADHD, ay nangangailangan na makilala nila ang sariling sintomas, at paano nagpa-functions ang kanilang brain, upang maintindihan at makilala nila ang sariling pagkatao. Ang pangatlo naman ay ang deferred imitation, na kung saan natututo na silang mag-obserba sa kanilang paligid. Pagkatapos ay gagayahin nila after. Ang halimbawa na lang nito ay ang pagpagtataas o paglalagay ng palad sa kanyang harapan o ang pag-a-appear. Dahilan naman ito upang kanyang itaas ang sariling kamay at abutin ang palad na nasa kanyang harapan. Kasama na rin dito ang pagtuturo sa bata, kung paano kumaway or mag-wave as a sign ng pagbati or pag-goodbye. Sa representational play naman, nakakalikha na ang kanilang pag-iisip ng isang gamit o laruan, na maaaring mag-represent sa bagay na nais nila. Halimbawa na lang ay ang prutas na saging na maaaring maging telepono. Nagagawa na nila ito sapagkat malapit na ang kanilang pag-iisip. Sa susunod na stage ang pre-operational stage. Kasama na rin dito ang pagpapanggap nila bilang nanay, tatay.
At minsan pa nga ay may manika or stuffed toys silang ginagamit bilang anak or baby nila. Ang developmental milestone ay ang pinakapundasyon sa kaisipan ng bata, at magagamit ito sa mas komplikadong pag-iisip sa mga susunod na yugto. Ang una ay ang object permanence na natalakay sa unang slide. Ay pinapaniwalaan na ang isang bagay ay nag-e-exist, kahit hindi man ito nakikita, naririnig o nahahawakan. Ang pangalawa ay ang isang baby ay nagpapakita na ng signs about cause and effect. Sapagkat ang ingay na naririnig nila from falling an object, ay indikasyon na naririnig na nila ito at nag-iisip na sila kung saan nagmumula ang ingay. At ang pangatlo ay ang the start of pretend and play, na kung saan may kakayahan na ang isang 2-year-old na bata, na maintindihan ang mga bagay na nasa paligid niya. Ang substages naman ng development. Ang una ay reflex acts, ito ay nangyayari simula pagkapanganak ng isang baby, na kung saan ang nagagawa lang niya ay ang pagsuso, or sucking, ang paghawak, or grasping at ang pagtingin, or looking. Ang pangalawa naman ay primary circular reactions, na nangyayari sa ika-1 hanggang ika-4 na buwan, dito naman ginagawa niyang repetition. Ang isang paggalaw gaya ng pagsipa at pagsipsip sa kanyang hinlalaki. At ang pangatlo naman ay ang secondary circular reactions, na nagaganap sa ika-4 hanggang ika-8 buwan, kung saan nag-enjoy silang makarinig ng ingay. At dito nga rin pumapasok yung nangyayari sa cause and effect, na pinapaulit-ulit nilang ilaglag ang laruan para makabuo ng isang ingay. Ang ika-4 ay ang coordinating secondary schemas, na kung saan ang baby ay hindi aasa sa iba, kundi gagawa sila ng actions upang abutin ang isang bagay. Pero nakabase pa rin ito sa mga natutunan nila sa mga naunang stages. Ang ika-5 naman ay tertiary circular reactions, na nangyayari sa ika-1 taon hanggang sa ika-18 buwan. Sa panahon ito naman ay may kakayahan na silang magtaka kung papaano nangyari na ang isang laruan ay lumulutang at bakit naman ang iba ay hindi. At ang ikahuli ng substages ay symbolic thought. Dito naman ay nabubuo na sa kaisipan ng bata ang representations ng isang object, or ng isang event na wala sa kasalukuyan pangyayari. Thank you for watching, and have a nice day.